Yan, dito ka din. Para apat tayo. Yan, dito ka. Yan ang natuto na kayo mag-ano. Yung... Damit ka. Uy. May Bible ka na? Wala, hindi ko na yung Bible. Nakalak ko na. Puso ko'y dumudulog sa'yo. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapabuhay, nagsusumamo, pag-idapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makanaikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapabuhay, nagsusumamo, pag-idapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makanaikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong bukas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Ay, Panginoon, sa gabi sa Diyos, kami po'y narito para ito ay aming purihin. Sambahin, Panginoon, sa ito ang nararapat namin gawin, Panginoon, habang kami ay narito sa mundo ito, Diyos. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, at darating ang panahon na kami ay kukunin mo, Panginoon, upang isama mo kung saan ka naroon, Panginoon. Kaya habang kami ay narito sa mundo ito, Diyos, dalangin namin na samahan niyo po kami. Paunahan niyo po kami, Panginoon, para patuloy ka namin mapaglingkuran, mapasalamatan at mapapurihan, Panginoon. Kaya sa gabi ito, Diyos, ay patuloy ka namin pupurihin, dadakilain, Panginoon, sa pamamagitan ng mapapuring awit na aming aawitin sa lugar pong ito, Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isang na narito na patuloy na sumasampalataya sa iyo, Panginoon, naniniwala sa iyo, God, na sa iyo lamang ang buhay, sa iyo lamang ang kalakasan, Panginoon, at pagpapala, Panginoon. Kaya sa gabi ito, Diyos, narito kami para sama-sama ka namin dakilain, sambahin sa pamamagitan ng mga papuring awit na aming awitin sa gabi ito, Diyos. At maging ang iyong mga salita na ano ang papakinggan, pagpalain niyo rin po ito, Diyos, na maging daluyan ng iyong pagpapala at maging guide ng aming buhay pananampalataya habang kami narito kayo. Kaya salamat sa iyong gabay at patunubay, maginangan mga kapatiran na wala sa lugar nito, Diyos. Sama sila na roong Panginoon. Dalangin namin na sila man ay magkaroon ng time, panahon para makasama namin sa ganitong gawain, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Pagpalain niyong basta sa amin sa pangalan ni Jesus. Tuloy pa natin po yun ang Panginoon sa oras. Jesus, salamat.
Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Isang paldo, salamat. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Ikaw ang aking Kalagasan, kagalakan at tugihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Minsan pa ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tugihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo
pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulubog kami sa pangalan mo at sasamba sa'yo. Oh,
Puri ka, Panginoon, sa gabi ito, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, karapat dapat ang purihin. Dakilain ang sambahin na basta sa amin narito, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos ng buhay, na may-ari ng langit at ng lupa, Panginoon. Lahat ng bagay na nakikita namin, Panginoon, ikaw ang Diyos ang may-ari nito, O Diyos. At pwede mo ito ipagkaloob sa amin, Panginoon, kung nanaisin mo, O Diyos, upang matulungan lamang ang aming pangangailangan, Panginoon, habang kami ay narito sa mundo ito, O Diyos. Kaya hindi kami dapat mangamba, Panginoon, sa aming pangangailangan sa araw-araw. Sapagkat nandiyan ka, Panginoon, at handa mong ipagkaloob ang aming pangangailangan, Panginoon. Sa pamamagitan ng aming mga anak buhay, trabaho, negosyo, Panginoon, doon dadaan ang iyong pagpapala, Panginoon. Bigyan niyo lamang kami ng lakas, ng pangatawan, Panginoon, at kaalaman at karunungan, Panginoon, upang mapasa amin ang iyong pagpapala habang kami ay narito sa mundong ito, O Diyos. Kaya samahan niyo po kami sa gabing ito, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na narito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat na narito ay magsabi ng Amen. Amen. Puri ng Panginoon sa gabi ito. Tunay nga, sabi nga, hindi yan naglag para hindi tayo makapag-puri o umawit sa Panginoon dahil ang Diyos ay nakatingin. Ang Diyos ay nakatunghay sa atin, nakatingin po sa atin. Kaya purin lagi natin ang Panginoon sa ganitong gawain ng prayer meeting na kung saan ay patuloy nating itinataas ang ating Panginoon sa Kristo sa ating mga buhay. Diba? Kaya nais ng Panginoon na tayo ay magpatuloy, magpasalamat sa Kanya kung paano niya tayo binigyan ng kagalakan, kalakasan ng ating pananampalataya sa ating pisikal, maging ating hanap buhay. Di ba? Pinagpapalain niya tayo ng ganun. Kahit maliit na bagay, pinagpala pa rin yan ng Diyos. Maliit man ito o malaki, pinagpala pa rin. Pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon. Di ba? Sabi nga, di ka magpapasalamat kung wala ka, hindi ka pa rin magpapasalamat na may blessing dumating sa'yo. Parang kasi yung iba kasi, minsan, pag mayroon na kasing natatanggap ng mga blessing, yung iba hindi pa parang magpasalamat. Kasi yun na yung kanilang mga isip na nakatuon na doon sa mga bagay na natanggap ng mga blessing. Ay na nilang ibalik o ipasalamat sa ating Panginoon. Diba? Kaya po ng Panginoon sa mga buhay natin. Ako nagpapasalamat sa araw-araw nating buhay. Humarap tayo sa mga pagsubok. Humarap tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan, di ba? Minsan biglaan ng mga problema. Hindi natin alam yun, pero kalooban pa rin ng Diyos yun na nagkakaroon tayo ng ganong sitwasyon ng mga problema. Pero sabi nga, huwag tayo nakatingin doon sa mga ganong problema kasi yan parang bagyo yan dumadaan sa buhay natin. Pero pag yan ay hinarap mo yan ng mga problema, talagang ka talaga, sabi nga, parang niyayakap mo yung problema na yun. Di ba? Kaya minsan sa sarili natin, minsan sa ating pananampalataya, minsan tumitingin tayo dun sa problema, parang tingin natin hindi natin kaya, di ba? Minsan, kung ano na nasa isip natin, nandiyan naman ang Panginoon, ba't ayaw natin sumambit sa Kanya, lumapit? Bakit humarap tayo sa mga ganyang pagsubok na inaangkin natin? Hindi naman natin ito minsan kaya, pero kinakaya na lang. Pero kung may Lord ka sa puso mo, kasama mo siya, talagang madali siyang malulutas, di ba? Madali siyang malutas. Kaya po rin ng Panginoon sa buhay namin, kahit walang trabaho si Pastor, kasurvive pa rin kasi ginagamit niya ang aming mga anak, may mga trabaho. Kaya po ng Panginoon, salamat sa buhay namin at sa mga anak ko. Isa nag-aaral. Ito, okay lang. Sabi nga, huwag tayong tumingin sa kung anong dami ng pera natin. Tumingin tayo sa nagpapala sa atin.
Kaya po ng Panginoon, binabalik ko sa Kanya ng kapurihan at pasasalamat sa gabi dito. Amen. Ako, nagpapasalamat din ako sa itong araw na ito. Sabado. Nung next pagkaraan, hindi ako nag-church. Nga, dahil nga sa karoon pa naming problema nung Friday pa. Hanggang na natuluyan talaga nanganganak siya. Nung Sabado. Hindi nga, anytime talaga na magkakaroon na walang-wala. Ang ginagawa lang doon na itinatakbo namin papuntang sa may balot sa ospital para makakaano. Akala ko ka nahihirapan eh. Nag-iisip kami kung paano ang gagawin. Sabi ko, kaya mo yan. Hindi ka naman bigas para pasanin namin. Kung bigas ka lang, pwede ka naman pasanin. Kailangan mo ginawa mo yan. Kailangan kang umiinom. Magtiis. Lumalabas na yung oras na lang kailangan. Kailangan lakasan mo loob. So nga, napapasalamat din ako sa hindi pa siya nakainom siya ng Vitaplus. Para lumakas yung kasi nag-alala rin ako. Yung potassium ng bata na yan. Hindi siya nakagaling sa Vitaplus. Yung sinasabi ko nga sa potassium ng 4 na taon sa PGH, dyan lang siya gumaling. So nag-alala kung mga anak siya, baka mamaya, babalik yung potassium mawawala. Bagong anak. Kaya ang ginawa ko nung pinainom siya ng 6 na piraso. Awa ng Diyos, nakaligtas sa panganak. Kasi bawal kasi nandun kami. Talagang ang pasyente lang ang nandun. Kadoktor. Nag-aantay kami sa labas. So, napasalamat ako. Tagal din. Ang gabi, madaling araw. Mag-alauna na tinatakbo namin. Kaya 12:30 siya. Lumalabas yung panubigon dito pa lang sa 103 sa biyanan niya. So pagdating namin dito sa tagal, naiinip na rin kami kung anong nang resulta. Wala pang bumaba eh. Wala pang bumaba, nagbabalita eh. Pag bumaba yung doktor, saka na naman yung tinutulak ko, nanganganak na ba? Sabi niya hindi pa. Pag-aantay pa lang wala pa. So, alas 5 ng maga, siya rin ang nagkanganak. Paraos din. Hindi kami parang hindi malaman. Yung asawa ko naghihiga din. Natataranta. Ako naman naghihiga. Sa kanya, parang palit-palitan eh. Hindi kami magkakatulog kaya ang dami namin sa labas. Hindi paano ang posisyon namin. Kaya nga, time yung yanan niya, nandiyan din, uuwi na daw siya kasi walang kasama yung kapatid niya. Maliliit pa yung kapatid niya. Naging kalibi ng anak ng Tony. Mga pa, walang kasama din. Iniwan din. Iniwan, kaya pinapauwi na lang yung kalibin niyang kasama namin at saka kami tatlo. So, nagpasalamat ako sa Panginoon na nauwi din nung araw ng Monday. So, talagang problemado na talaga sa financial. Pero awa ng Diyos, nagkakaroon din ng na-survive din, awa ng Diyos. Kami naman yung nagkakaroon ng problema. Na Dito ka din. sarili namin. Wala lahat. Walang kuryente, walang bigas, walang ano. So, Lord, bahala ka na. Ikaw nang bahala. Pero okay lang, hindi ba namamatay sa gutom eh. Basta na kami, awa ng Diyos. So, natutugunan din. Hindi rin kami nagutom. Nakakain din kami. So, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil parang hindi niya talaga kami binababayaan. Alang naman sa mga problema na dumarating sa iyo, hindi naman pwedeng sugod ka ng galit, sugod ka ng Hindi niyo din parang wala lang, wala kang iniisip mo lang talaga na pang araw-araw. Ang importante ay kalusugan namin, lalo na sa mga pamilya ko, mga anak ko, sa lahat. Kahit may pasaway ng mga pamilya ko, ang Diyos nang bahala sa kanya. Lugod na rin ako salamat sa Panginoon. And please, magkakasurvive na ko sa next week. Mga problema. Amen. Magkabayad ko sa utang. Amen.
Sabay ng Thank you, Lord. Panginoon, sabay Sister Prissy na kung Yun saan. lang. Ay patuloy lang tayo. Sabi nga, sumandal lang lagi tayo sa Panginoon dahil siya ang ating malakas na sandigan. Di ba? Yeah, si Lord, si Lord lang ang tanging ang malakas nating sandigan sa ating buhay. Ano man ang mangyari, sabi nga, ang Panginoon pa rin ang siyang ang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng ating buhay. Pisikal, maging ating pananampalataya. Kaya po rin ang Panginoon sa bawat isa natin, bawat isa sa atin, patuloy nagpapalakas sa atin. Ang Panginoon lamang. Amen. Po rin ang Panginoon sa gabi ito. Okay? Ako rin ay ipapasalamat din ako sa Panginoon sa Then, katagan. saan ka ba? Sa tatagan na ibinigay sa akin ni Lord, bagamat marami yung mga pagsubok na dumarating, minsan may pumupunta rin yung manggagawa, kung saan yung medyo lumalago-lugaw ka na, doon naman, doon ka naman iiwan, no? So, lagi na lang, sabi ko, lagi na lang siguro tayo nagsisimula, lagi na lang ganun. Kaya sabi nga, siguro matuto na tayo, kung mayroong manggagawa na papasok ulit, interviewin talaga natin ano ba talaga yung purpose niya, kung bakit siya ay pupunta sa lugar na yon, pupunta sa lugar na ito. Kasi mayroon kasi sa mga kapatiran na lalo kapag nagkaroon na ng iba, nagustuhan niya na yung isang manggagawa natin, di ba? Tapos biglang umalis, nang dalalamig na naman. Kaya, Lord, ang babalik naman tayo sa dati. sa atin. Lagi na lang ganun. Kaya, kasi kung alam mo na Patuloy lang. yung isa nating manggagawa, wala na sa atin. Tayo Lumipat na tumingin siya. doon. Tumingin tayo sa Diyos. Kaya sabi Ating mga maging kakayanan matatag lang natin. tayo. Ano po. Maging ano lang tayo. Kasi alam ko naman nandiyan tayo. Iiwan man ako nila, nandiyan naman tayo. Iwan naman tayo. Ang Kaya papatuloy manatili pa rin tayo. Kasi nagsimula naman tayo sa ganun. Kaya siguro mag-pray talaga tayo na yung manggagawa ay manggagaling talaga sa atin. Amen. Galing matuto. Magkakaroon talaga tayo Magkakaroon tayo ng discipleship training. Talagang Pagandaan. kumbaga kasi ang church parang pamilya yan eh. Parang pamilya. Kumbaga sana dapat makita yung loyalty mo doon, yung katapatan mo. Kumbaga sana ay kaya mo siyang ipagtanggol, kaya mo siyang pagano. Kaya sabi nga dapat may isang sabi ko sa manggagawa natin isa, kung talagang doon ka na, sana ay pagpatuloy mo, huwag yung magbibilang ka lang ng buwan, taon, tapos aalis ka. Pastor naman yun siya. Meron din yung sa karapatan para ipatid. Malaya naman. Malaya naman siyang umalis. Samantala lang yung gumagabay lang sa iyo. Alalay. May darating pa. Kaya yun nga ang naging problema Si natin. Ramon, Siya sa ipag-pray natin, kasi si Brother Ramon, kumusta na siya? ay Pumupunta siya rito. gusto ko mag-resign, kung talagang gusto niya rito, mag-resign siya doon sa dati yung simbahan. Malayo kasi sa Roma. Kasi sa Roma siya. Mas malayo yung O pinupunta niya pinupunta niya, simbahan. Basiko. Basiko yun. Hindi na siya makaano. Minsan, malabo ng mata Basiko niya. yun yung pinupunta niya. Nanginginig na rin, matanda na rin. Nahirapan nga maglakad. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, Doon yung nahirapan sa kanya pag-akyat lang. Doon. kung gusto niya talaga rito sa atin, pumukus siya sa isa. Oo. Hindi Diba, siya pumukus siya sa kasi atin. malayo. Huwag siyang humanap ng iba. Kaya, ayun na. Yan. Amen. Yan. Iyan po rin ang Panginoon. Nalubat siguro to. Ha? Nalubat. Ano ba yan? Madali malubat yung ano mo. Hindi yung charger daw. Hindi pala.
Kaya kailangan maging matatag lang, no, sa Matatag ating tayo sa paglilingkod ating- sa Panginoon. Kapag kumakain, Kaya salamat sa inyo na patuloy ko kayo naging kasama sa gawain ng Panginoon. Kasi ang gawain talaga ng Panginoon, lifetime yan habang tayo ay nabubuhay. No? Kumbaga sa hindi natin kailangan magbilang ng taon para May Bible ka, sister? sabihin natin matagal na tayo. Oh, ito. Kundi, yan. So, ang ating mga Bible ay mababasa natin sa Pilipos. No? Pilipos, ano? Pilipos chapter 4. verse Pilipos chapter 4. Verse 5 hanggang 7. 5 ano? Pilipos chapter 4 verse 4 hanggang 7. 4 verse 4. Pilipos chapter 4 verse 4 hanggang 7. Amen. Sabi dito, maggalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, maggalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. No, so, yan ang salita ng Diyos na ating Hanggang pag-aaralan. 7. So bago yan, tayo muna ay manalangin. Hingi muna tayo ng gabay sa Panginoon para maunawaan natin yung ating mga binabasa. No? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabi nito, Diyos. Pagpalain niyo po ang mga salita na aming mapapakinggan at pagbulay-bulayan, Panginoon. Dalangin namin, bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan, Panginoon, para maunawaan namin ang mga salita mo, Panginoon, na siyang gabay at patnubay na basa sa amin. At naging pagkain ito ng aming Espiritu, Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras mo ito, God, sa pamamagitan ng iba ng Espiritu, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So dyan, sa inyo pong palagay, ano po ba yung pang-unawa nyo sa inyo pong nabasa na sinasabi ng Biblia? So, Prissy, ano ba yung ano mo dyan? Sinasabi sa verse 4. Pilipos chapter 4 verse 4 hanggang 7. Yes, stop Prissy. Kita mo? ano to siya, hanggang 9? 7 lang. Hanggang 7 lang. 7. Chapter 4 verse 4 hanggang Ang 7. labo kasi ng yung ilaw niyo pa naman. Anak natin ito. Wala akong dalang pin. Wala mo pa ba yan? Yun. Kita ko na. Kita mo na? Yun lang, nakayo po eh. Kasi malabo gawa ng madilim. Yan. Maliwanag na. Sige, Prissy. Ito, Yan 4, yan 4. Hanggang dito sa baba. 7 lang. Hanggang 7. Ito lang hanggang dito lang siya. Yung pamagitan ni Kristo, ito. Yung magalak kayo, magalak. Magalak, ito magalak. Ito hanggang Oo. 7. Hanggang sa 7. Eh, 8 na yun sa baba sa wakas eh. Hanggang 7 lang. 4 hanggang 7. Eh, basahin mo muna sa Prissy, verse 4.
mga bagay. Ito. Susunod. Yan, sige, para maano natin yung pag-unawa natin dyan sa salita ng Diyos na binasa natin yun. Ikaw na muna, sister, magpapaliwanag mo na dyan. Maggalak kayong lagi sa Panginoon. Inulit ko maggalak. Kasi sabi nga na ang mga bagay dito sa mundo, magalak ka pa rin. Sabi nga, may problema man o wala, magalak ka pa rin dahil ito ang bigay ng Diyos sa atin, di ba? Sabi nga, binigyan tayo ng kagandahang loob ng Panginoon. Di ba? Yung kagandahang loob na dumating sa buhay natin, ito'y galing sa Panginoon. Di ba? Mga bagay. Sabi nga, huwag tayong mabalisa. Di ba? Kasi yung iba, wala lang pera, dami nang binabalisa. So, huwag kayong mabalisa, sabi dito eh. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Bago tayo magkaroon ng kabalisahan, isang gunin muna natin sa Panginoon. Kasi lahat naman tayo nababalisa, lalo na pag walang trabaho, walang makain, walang pera. Bago tayo mabalisa, sabi nga, isang gunin muna natin sa Panginoon. Talaga ito'y galing sa Kanya. Kaya nga, pinaparanas tayo ng Panginoon kung paano tayo mabalisa. Kasi pag nabalisa tayo, syempre, nandoon yung tumatawag tayo sa Panginoon, di ba? Kasi mabalisa tayo kasi tayo sabi ng mga Kristiyano, pag Kristiyano tayo, pag once na may dumating sa ating mga problema, iano mo natin sa Panginoon, Lord, akin ba itong, kalooban mo ba ito na mabalisa ako? Kalooban ba ito itong problema to? Kalooban pa rin ito ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos, magagawa mo yan eh. Nagagawa mo na hindi sabi nga na hindi maipaliwanag, na hindi Sabi nga pa, dalawa. hindi mo inaasahan, di ba? Kaya mo yan eh. Mga bagay na tingin mo hindi mo kaya ang problema na yan, mabigat. Pero subukan mo ang Panginoon na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Kasi mabigat eh, yung harapin natin. Pero alam ng Diyos, kakayanin mo yan na ibinigay ng Diyos na problema. Kaya mo yan eh. Hindi ibibigay sa'yo ng Diyos. Hindi mo ito kaya, di ba? Kaya mo ito kasi kaya nga ibinigay ito sa atin ng Panginoon dahil alam ng Diyos, may kakayanan ka na resolbahin o matagumpayan ang mga bagay na sa tingin natin, sa palagay po natin, na hindi natin ito makakaya. Pero, sinusubukan tayo ng Panginoon. Kaya nga ibinigay ito ng Diyos sa'yo para may gagawin ka. Kaya mo yan. Di ba? Kaya mo yan eh. Lahat ng bagay na binibigay sa atin ng Diyos, kaya natin. Kasi siya na ating kasama eh. Pero kung hindi mo kasama ang Panginoon, talaga hindi mo kaya. Di ba? Pero pag kasama mo ang Panginoon, kaya natin. Di ba? Kasi, sabi nga, idulog natin sa Panginoon ang ating hindi kaya. Kasi siya ang nagbibigay sa atin na hindi natin may paliwanag yung kalakasan. Hindi natin may paliwanag yung ginagawa mo pala, nandyan na, may solusyon na. Parang natutuwa ka, di ba? Ano kaya nagawa ko? Ano ba nangyari doon, di ba? Nagugulat ka na lang, nagtataka ka, bakit? Paano nangyari yun? Di ba? Kasi hindi natin naipaliwanag kung bakit gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Gumagawa siya, kumikilos siya sa atin. Sabi nga, pag kumikilos siya, nandoon siya, nag-guide sa atin. Kasi ang lahat ng bagay, sabi nga, hingin natin sa Panginoon. Di ba? Kasi
pinagkakaloob niya yung hinihiling natin sa Kanya, pinagkakaloob niya sa atin dahil sabi nga, meron tayong may binigay ng Diyos sa atin na kagandahang loob. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng kagandahang loob. Ito yung nanggagaling sa Kanya. Hindi nanggagaling sa atin. Kasi kagandahang loob, walang ibang nagbibigay nito, hindi ang Panginoon lamang. Hindi sa ating kakayanan. Kasi kung sarili nating kakayanan, wala tayong nagagawa eh. Kaya nga tayo may kagandahang loob na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil alam ng Diyos, makakaya mo ang mga problema, ang mga pagsubok na binibigay ng Diyos sa atin. Kasama mo siya. Kaya yun, sabi niya, di ba sabi nga dito sa 7, hindi natin malirip ang kapayapaan ng hindi. Kung ba hindi natin masukat yung binigay ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi ginagawa natin na kasama siya. Di ba? Ginagawa natin na tingin natin, sabi nga, ano ba yung problema ito? Sandamakmak. Ano kaya unahin ko? Di ba? Kasi minsan nangunguna tayo sa ating problema eh. Pinangunguna natin ang Diyos. Ay, sandamakmak naman ito ng mga problema. Ano kaya unahin ko? Kasi tayo yun eh. Pero pagkasama mo ang Panginoon, pagkasama mo ang Panginoon, magkasabay kayo gumagawa. Ay kaya napapagtagumpayan at nasusolusyonan ng ating mga problema. Diba? Ano mo lang, gawin mo lang yung ibinibigay ng Diyos sa'yo na trabaho. Kasi lahat tayo, bawat sa atin, binibigyan tayo ng Diyos na trabaho. Maliteral man yan, ma-spiritual man yan, galing ito sa Panginoon, hindi galing sa atin. Kaya minsan nakakalimutan natin na may Diyos pala at tumutulong sa atin. May Diyos pala nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya minsan, sa sarili natin, ginagawa natin sa sarili lang natin, pero galing sa Diyos, hindi natin siya kasama. Pero pag kasama natin ng Diyos, ang lahat ng bagay, nagagawa natin. Di ba? Kaya pa rin ang Panginoon dahil ito talaga, sabi nga, magalak ka sa ginagawa mo. Gawin mo ang nararapat para sa Panginoon. Kasi ginagawa mo hindi para sa Kanya, hindi para sa iyo, kundi para sa Panginoon ang ginagawa natin. Kaya tayo nagagalak tayo, sabi, magalak kayong lagi. Bakit sinasabing magalak? Kasi alam ng Diyos, meron tayong kagandahang loob na ibinigay ng Diyos sa atin. Diba? May kagandahang loob na ibinigay, regalo na binigay ng Diyos sa atin. Kaya, sabi nga, maggalak kayong lagi. Pag sinabing lagi, ano yung permis? Hindi lang tayo na nakamukmuk. Kahit nakatanggap ka na ng blessing, nakamukmuk. Parang hindi ka pa kontento na natanggap mo. Di ba sabi nga, maggalak kayo lagi. Pag sinabing lagi, panay-panay. May matanggap ka man o hindi, nagagalak pa rin ang puso mo. Bakit? Meron tayong magandang loob ng Diyos na binigay sa atin. Yun eh. Pinapadama sa atin ng Diyos. Kung nararamdam natin na may Diyos na nagpapahal sa atin, nagpapasaya, yun siya eh. Gagawin na lang natin na kasama siya. Diba? Kasi minsan, sabi ko nga, minsan din na ipapaliin. Minsan yung mga ginagawa natin, minsan hindi natin alam eh, saan ako pupunta? Saan ako ganito? Pero may pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Pero kaya mo. Yun eh. Kaya nga sabi niya, napakabuti ng Diyos sa buhay natin dahil ipinapaalam ito, pinapaunawa ito sa atin. Bawat hakbang natin, binibigay ito ng Diyos sa atin. Bakit? Hindi kakayanan ka. Kaya mo. Kaya nga binigay ng Diyos sa iyo. Lahat ng mga pagsubok o problema, lahat yan hindi lang iisa. Lahat tayo, bawat isa sa atin, may mga gagawin, may layunin ng Diyos bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung saan, ano ang gagawin natin. Ano ba yung pinapatrabaho sa iyo ng Diyos? Para saan yung pinapatrabaho sa iyo ng Diyos? Diba? Kaya nagtataka tayo, bakit may lumalapit sa iyo? Bakit tatrabahuin mo ang binigay sa iyo ng Diyos? Yun eh. Kumbaga sa
may project ka eh. Kung nag-aaral tayo sa school, sabi ng teacher, gawin nyo to. Project mo to kailangan yung project mo the best. Ganun yun. Kaya tayo, nag-aaral tayo galing sa Panginoon. Ang Diyos may pinagagawa sa atin. Gawin mo yung the best mo para sa Panginoon. Diba? Yun lang. Maano ko yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Ano ba yun? Problema ba yan? Ano mga klaseng problema na yan? Ibibigay sa Diyos. Bakit? Kaya mo na kasama ang Panginoon. Diba? Kaya lahat tayo may solusyon. Lahat may solusyon yan. Lahat gagawin natin kasi project natin to eh. Katulad may naasahan. May anak ka na, manganganak. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Project mo yan. Lord, ito yung aking project. Kaya namin to. Kahit anong kaya namin to. Magtitiis kami. Magpupuyat kami. Kahit pagod kami. Magtitiis kami. Hindi para sa amin to. Para sa ito, Lord. Pinapagawa mo lang ito sa amin. Ang alam namin, kaya namin nakasama ka. Diba? Amen. Kaya ng Panginoon dahil ang lahat ng bagay may solusyon. Sabi nga sa 7, hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Diba? Pag sinabing hindi malirip, hindi natin ito paipaliwanag. Bakit? Galing ito kasi sa Panginoon eh. Hindi natin ito may paliwanag kung bakit. Hindi natin ito kaya. Bakit? May ipinapagawa ang Diyos sa ating buhay. Araw-araw yan may binibigay ng Diyos. May binibigay ang Diyos sa ating buhay. Ng mga problema, pagsubok. Ang lahat yan may solusyon. Kasama mo ang Panginoon. Amen. Lang akin. So, bago ko magdadako sa magagalak, ito yung lagi magpanginoon. So, sa akin naman, dito yung sinasabi na mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang ibig sabihin nito ng Panginoon, yung puso natin, yung kasi bilang isang tao, lahat tayo mayroon ng puso. Yung puso nagiging sakim, nagiging guilty, nagalaiti. Halimbawa ako yung naghihiling ako ng Panginoon. Baga plastic. Gusto mo yung ibabagsak kung yung hiningi mo agad kurada, nandyan. Andyan. Pero galit ka kaya hindi dumating. Binawi mo lang. Yung pag-iisip natin na kasi ito mag-iingat sa isip eh. Mag-iingat tayo sa pag-iisip sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng naisip mo, akala mo makukuha mo agad eh. Nag-iingat yung puso mo. Hindi mo alam, ang Diyos na nagtitingin sa iyo. May iniisip ng Panginoon, paano kita bibigyan? Na ganyan ka. Naging plastic ka. Maganda ka lang kung kailangan mo ko. Kung hindi mo ko kailangan, hindi mo ako naalala. Pag may kailangan ka, talagang kakatok ka sa akin, paano kita mabibigyan kung ganyan ka? Binawi mo na eh. Galit ka, hindi kita bibigyan. Kasi may dahilan eh. Ang Diyos na nasasabi niya yung mag-iingat sa yung puso. Yung puso natin kasi mayroon na heart na nakikita mo bang hindi ka marunong makikisama sa kapwa mo, hindi ka marunong makikipag-usap sa tao. Parang mayroong sadyang, halimbawa, may nakikita kang siyempre nandun yung bunganga na hindi magandang dating. So yung pang-iisip mo talaga, yun ang pag-iingatan, nag-halo-halo na yung dalawang isip mo eh. Kasi hindi mo naisip, nakakasala ka na eh. Nakakasala ka na sa kapwa mo. Na hindi kailangan natin talaga yung puso natin, ang yung isip nating pag-iingatan natin. Dahil kunikta sa Panginoon yan. Hindi nga lang ka nagpapasalamat ng pagkain mo lang. Hindi ka na lang nagpapasalamat. Diretso ka na ng kain dahil sa gutom. Yung heart mo, hindi mo alam. Wala ka nang pakialam eh. May dumating ng blessing sa iyo, hindi ka na nagpapasalamat. Yun ang yung pag-iingat sa puso.
Lalo na sa pag-iisip natin. Alam mo Hindi mo lang naisip ang Panginoon nagtumingin sa iyo. So, ang pinakamaganda dyan, baguhin. Baguhin yung puso mo, tanggapin mo yung mali mo, tanggapin mo yung nasa isip mo, tanggalin mo sa isipan mo yung yung nakapapahamak talaga sa iyo. So, maganda yung magpapatawad tayo yung sarili. Yung humble na wala kang nasasaktan sa kapwa. Mas maganda yung na babahagi mo yung sarili mo na hindi na nagka-insulto sa Panginoon. Kasi kaya nga rin sinasabi yung sa akin ng pamamagitan ni Kristo, ayaw niya mag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, ayaw niya yung isasali sa mga kakawalang hiyaan ng puso. Yung ginagawa niya ng hindi siya marunong magpapatawad sa sarili. So, ito yung talagang pinakamaganda na binabahagi ng Panginoon. Yung puso natin, kailangan sa ating pag-iisip ay pag-iingatan. Yun ang maganda sa Panginoon. Pinaalalahanan lang tayo dahil gaya nga, dapat tayo magagalak yung lagi sa Panginoon. Ibig sabihin, lagi tayo nagagalak bilang papasalamat araw-araw kung ano yung paggising mo lang, nagkatayo ka pa. Kahit araw-araw tumataas yung natin bigat natin nag-level na Magala ka pa rin. Wala ka ng pasalamat, basta nag-arangkadan ka na lang, hindi mo na iniisip yung heart mo. Biglang kumakaba yung puso mo, hindi ka na nagpapasalamat ng Panginoon. Yung pang-iisip natin, hindi mo maiwasan ng bagay ng ganyan na marami talagang So, nagpapasalamat din ako ng Panginoon Diyos dahil marami siyang ibinabahagi na hindi walang nakakaalam ng bagay na ito. Na yung heart natin, yung pang-iisip natin naghahalo ng masama. Na may kabutihan, may masama. So, ang kagandahan lang talaga nito na sinasabi ng Panginoon, mag-iingat. Talagang mag-iingat tayo dahil may kasalanan tayo sa Panginoon Kahit araw-araw may kasalanan tayo ng Panginoon na hindi mo sinasadya talaga. So, talagang the best ng Panginoon talagang dakila siya na talagang marami siyang nagawa ng kabutihan sa mga tao. Lalo na tayo mga taong nasa mundong ito parang baliwala lang siya. Kaya nga marami tayo ngayon ng sakuna na dumarating dahil daming haliwan na walang pakialam sa Diyos. Hindi nakilala ang Panginoon. So nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay nakilala sa Kanya. At higit sa lahat, nagpapasalamat pa rin tayo dahil binigyan pa tayo ng buhay ng itong araw. Amen. So, napakaganda na natin na sabi nga lagi tayong magalak sa ating paglilingkod sa Panginoon kasi alam naman natin yung pangako ng Diyos sa atin. Yung pangako sa atin ng Diyos, alam niyo ba kung yung pangako sa atin? Buhay na walang hanggan. Yun ang pangako sa atin ng Diyos. Kaya habang tayo narito sa mundo, mag-enjoy tayo na mayroong kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mangyari, pagsubok sa buhay mo, ano man, kasi darating ang araw, iwan natin lahat yan No? Bahay natin, iwan natin yan. Lahat ng tinatangkilik mo dito sa mundo, pati mga trabaho mo, dating araw, iwan mo rin yan. Iwan mo rin yan, lahat mga ginagawa mo rito sa mundo. Kaya kung mayroon ka mang pangarap dito sa mundo, sa buhay mo, yung lahat ng pangarap, ginagawa yan tinatrabaho yun. Ganun din ang buhay na walang hanggan. Kung gusto mo sa buhay na walang hanggan, ang trabaho mo, yung maglingkod ka kay Lord. Magpasalamat ka lagi sa Panginoon at huwag natin kaligtaan yung pagdalo. Sa mga ganito, sabi ng Biblia, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa punti-punti kung gaya ng ginagawa nila. Katulad ng ginagawa natin, ito yung nagbibigay sa atin ng enjoyment, kagalakan, at higit sa lahat, kapayapaan na paglabas mo rito, paglabas mo wala na, parang napakagulo na ng lugar, pero may kapayapaan pa rin sa Panginoon. Kaya yan sa sinasabi mo. At higit sa lahat, dapat lagi tayong matutong manalangin. Kasi
Sabi niya rito sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. So, lahat ng kailangan natin, hingin natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya huwag natin kalimutan laging mag-pray. Huwag natin kalimutan laging manalangin. Lahat ng gusto mong hingin sa Panginoon ay gagawin mo yan sa pamamagitan ng pananalangin. Kasi kung hindi natin gagawin yan sa pamamagitan ng pananalangin, para bang wala na tayong tiwala kay Lord. So kaya dito mapalad ang mga taong marunong manalangin, marunong mag-pray, kahit saan, no? Kahit saan. Ano ba, mga ginagawa natin, lahat ng ginagawa natin, gawin lang natin yung kaya natin. Pero yung hindi natin kayang gawin, dapat mag-pray na tayo. Amen. Manalangin na tayo. Lord, ang bagay nito ay hindi ko po ito kaya. Pero ako po ay naniniwala, kaya mo to. Amen. No, kaya mo to. Gagawin mo ito sa pamagitan ko, bigyan mo lang ako ng lakas. Laging gano'n, bigyan niyo lang ako ng lakas. Kasi dito sa mundo talaga, maraming mga pagsubok. At kaunti lang talaga yung nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala sila sa sarili lang kakayanan, sa sariling kaalaman, sariling talino, sariling gawa. Kaya pagdating kay Lord, ayaw na nila. Kasi kaya naman nila eh. Kaya naman nila. No? Sa atin, ng mga naglilingkod sa Panginoon, meron tayong bagay na hindi natin kaya, na kailangan natin, Lord. Kailangan natin ng Diyos. No? Kailangan natin ng Diyos. Kaya mapalad ang mga taong meron kaisipan na ganun, na laging inuuna ang Panginoon. Kasi yung mga taong wala nang, kumbaga may tiwala na sa sarili, wala nang panahon sa ganitong gawain. Kasi alam naman niya, kaya naman niya eh. No? Kung hindi siya magtatrabaho, hindi siya kakain eh. Lagi yun niya, hindi ako magtitinda, hindi ako lagi yun nasa isip niya, yung para bang siya yung nagpo-provide ng kanyang pangangailangan. Hindi nakasama si Lord. No? Hindi nakasama si Lord. Dapat, ang puso't isipan natin, lahat ng ginagawa natin, walang kabuluhan niya kundi natin kasama ang Lord. Amen. Hindi natin magagawa yan hanggat hindi natin kasama ang Panginoon. Yung mga hinihingi natin kay Lord, hindi natin mangyayari yan kung hindi natin kasama si Lord. Kaya yan, so salamat sa gabi nito. Sana ay meron tayong natutunan na huwag tayong mabalisa. Kung ano mga problema dumating sa ating buhay, huwag tayong mabalisa. Manalangin tayo kay Lord. Sabi niya, hindi nyo ang lahat ng bagay sa pamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Ibig sabihin, nagpapasalamat ka na ang iyong hinihingi ay ipagkakalob sa iyo ng Diyos. No? Ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Laging gano'n. Kaya ako, yung mga bagay na ibinibigay sa atin, Lord, akala nila hindi ko kaya. Oo, sa isip nyo, hindi ko kaya. Pero kaya ni Lord yan. No? Kaya ni Lord yan. Lahat ng bagay na akala nila ay imposible. Pero kay Lord, walang imposible. No? Sabi nga nila, masyado akong hyper. Bakit? Kasi gusto ko rin magkaroon ng simbahan na hindi ako nangungupahan. Saan ka kukuha? Sabi ko, kay Lord. No? Si Lord ang magbibigay nun. Si Lord. O, sino nga naman, binigay sa atin ng Panginoon. Diba? Napakalaki nun. Sino nagbigay nun? Si Lord. Ginamit niya lang yung si chairman para yung dalangin natin ay dinig niya. Kasi ang pray natin lagi na magkaroon tayo ng ganun. Tingnan mo, napakalaki. So, isa yung bagay na ang lahat ng bagay ay kapag hindi ka lang naging seryoso ka lang at hindi ka nagpabago-bago, ano yung pabago-bago? Gusto mo ngayon, bukas, iba na naman. Hindi ganon. Ang gusto ni Lord, kung ano mang hinihingi mo, manatili ka ron hanggang makamtan mo. Amen. Na, hanggang makamtan mo. Huwag kang pabago-bago ng isip, huwag kang pabago ng hinihingi.
Bagamat sa tingin nila, imposible yung hinihingi mo. Nga, hinihingi mo houseing lot. Imposible yun, di ba? Amen. Pero dahil hinihingi mo kay Lord yun, darating ang araw mabibiglaan na lang. May housing lot ka na pala. No? May housing lot ka na pala. Yan ang gusto ni Lord. Lagi tayo magpasalamat, huwag tayo mabalisa. Ang importante, darating ang araw, lahat ng mga problema natin sa mundo, iiwan natin yan. No, kailan? Kapag namatay na tayo. Kapag namatay na tayo. Kasi hanggat buhay pa tayo sa mundo nito, hindi mapapasa atin yung pangako ng Diyos sa atin na tinatawag na buhay na walang hanggan. No? So, pero wag lang tayo magpakamatay. Antayin natin ang time at oras na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Darating ang araw, mabibigla na lang tayo na wala na tayo dito sa mundo. Darating lang ang araw. Basta ang malagat importante, alam natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sino bang ang papuntang langit? Si Jesus Christ. No? Siya ang daan. Kaya kailangan natin patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng bagay dito sa mundo, salamatan natin. May pagkain man o wala, may problema man o wala, may blessing man o wala, importante at malaga, patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon. Paano tayo makapaglilingkod? Siyempre sa mga ganitong gawain. Doon sa ating Bible study, sa ating prayer meeting, sa ating Sunday service, no? So doon tayo nakapaglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos na nasa bahay lang tayo o nasaan man tayo. Hindi, meron talagang lugar na itinalaga ang Diyos para doon tayo pumunta para mapaglingkuran natin ng Panginoon. No? Kaya, ayan. So, meron ba ano? Oh. Mayroon pa ba yung dadagdag? Yun na, kanina. Ayan, no? Mga alam ng Panginoon kung ang nasa puso natin at alam ng Panginoon nasa isip natin. Kasi nagpaliwanag tayo bawat isa kung paano natin natutunan sa nabasa natin dito sa Filipos chapter 4 verse 4. Diba? Kaya meron tayong natutunan sa mga nabasa po natin dito sa Filipos. Kaya pinapakunawa ito sa atin ng Diyos at nawain pa natin ang husto. Sabi nga ng pag tayo nagbasa, unawain natin ito. Kumbaga sa isang manok na niluto, hinihimay-himay. Diba? Isa-isa. Kaya bawat salita na nababasa po natin, kailangan natin himay-himay. Para meron tayong matutunan. Diba? Sa ating sarili, diba? Kaya nga meron tayong guide ng banal na Espiritu. Ang gagaling sa Panginoon. Kaya nga, kung wala ito, wala tayong matutunan. Dahil may nababasa natin, meron tayong kasama. Walang iba yung banal na Espiritu na iniwan ng Panginoon sa mundo. Amen. Kaya po ng Panginoon at tayo ay other prayer is muna natin. Yung pag-pray natin, ano yung mga prayer question? Pag-pray mo ngayon. Lalo na yung asawa ko, balik naman ng hika. Wala na sa ulimin ng Vita Plus. Asawa mo? Winston, Hindi siya nakakalabas? hika na naman siya pag hindi siya kainom ng Vita Plus, ganyan na siya. Maganda pa yung may Vita Plus nung wala yung siguro, i-pray ko lang makakabili ko ng Friday. So, i-pray ko rin yung sa building 6 dahil sakit ng ulo ko sa kakapuyat ng pag-aaway, nagduguan. Sa kapitbahay mo? Wala nang naging na-issue yung building 6 halos araw-araw na lang. Lagi yung pera yata. Ang mga, kahit tulas ng kinakain, andyan pa rin. Ang sasayata. Parang sa lumot ko. Parang ayaw. Kaya nga hindi na ako lumalabas eh. Kaya ayaw kong may Ikaw na lang issue. siguro matuwid dun eh. Kaya kami lang talaga dyan ng tahimik. Sa isang building, meron Hindi ako talaga makatulog, sakit sa ulo. Siyempre, Lalo napapalibutan na. ka ng Ay gagabi lang, yun na. Anong oras na? Napapalibutan kayo ng doon mga
Wala nang respeto Mga talaga. suwail. Araw-araw na nga yung ginagawa na talaga nila eh. Pinapasa na nga yung nag-birthday, nagpa-party sila, nagiinuman, ay pinalo yung Di ba bigla bawal na yun? tao. Wala bang umakit doon ng mga tanod, mga... Ewan ko ba bakit Pinabawal nangasiga yun, di ng ba? tao? Hanggang alas 10 lang, pwede kasi yung iba nagpapahinga na eh. Wala eh, hindi talaga sila maano, sila kasi pag sinasabihan mo, naging masama ka na eh. Mm. Kasi pwede naman sabihin nila nga hanggang Oo, 10 o'clock, oo, okay na yun. alas 10. Huwag na lumampas, may papasok. Alas 2, Tapos ikaw naman, nung gusto mo matulog, hindi ka makatulog, yung tainga mo ang ingay. Gana sa loob ng bahay. Bawat Bahay, ang grabing video, okay? Nandun na yung sayawan, nandun yung away. Pagkatapos, Oo, kasi ng tapos video, ang inuun, pati away. yung bahay namin, ginikutan ng kalagpag. May pati yung aso ko, ang ingay. Patulog naman kayo, wag Oo. mo idamay pati bahay. Lahat naglabasan ng nakaidlit. Ang ingay. Buti hindi mo lang nagbabasag doon. Naduguan ka mo na yung guardian pinapalo. Bakit biglang pinalo? Nakaupo lang daw sa upuan, biglang pinalo. Pinasugod ko ng sugurin. Isugod niya na sa ospital yan. Diyos ko, ang lakas ng dugo. Ano ba yan? Sabi ko, nagiinuman kayo. Ano ba yan? Kayo lang naginuman. Kayo rin nagpatayan. Ano ba yan? Wala. Halos araw-araw na nandito naman. Ngayon, pag bagong babae ko, andito na naman sa mga ito. Uy! Yan, ipag-pray natin. Parang Oo. pag-pray natin. Dito na naman ang Mawala yung ingay. mga Katabi ko pa, kakalipat lang. Jesus, ayan na naman nito ang ingay. mga suwail Ang sa lakas mundo. ng sound. Sa naginuman na naman ng Ang gin. daming mga suwail sa mundo eh. Alam mo ba mga ugaling mga dyan banda doon? Yung Pag lagyan ng pag-akyat magiinuman mo, yan, lahat yan sila. Kaya nga maaga Sila lang na naginuman. Sila rin nag-aaway. Ang pangit pakinggan. Sila lang. Oo, sila rin. Sila rin na Pag may nag-aaway. alam, bati sila. Dapat siya gilagay Pagkatapos- nila dito, hindi dito. Baka Oo. pag Na-issue nga, kaya yun ang ipipray ko na nawa ito may Kayabangan na kapayapaan, tahimikan. Magkasundo na yan sila dyan. Sila rin. Sila rin ang kumari, yung kumpare nag-aaway na. Ginoo, Diyos ko. mayabangan na yun sila. Kay, yung pride nila. Pataasan na sila ng pride. Ang ano dyan, Ay, wag. sis, tatagan Sana mo nga. lang. Tatagan mo lang. Sanay ka na sa mga ganyang bagay na. Ay, hindi ka na naman magtatahimik, papupuyat ka na katulad ngayon. Kahit aakyatin mo nga eh. Nandyan sila. Nagiinuman eh. Mamaya away. Eh, paano ka makakatulog ng maayos niyan? Eh, katulad niyan. Takpan mo na lang siya yung tayo mo mamaya. Kahit takpan mo ng tainga mo. Kahit takpan mo ang tainga. Grabe, yan yung asawa ko, hindi na magkano. Sabi nga, Ina yung tao, puyat. Naito may papasok. Katulad niya, katulad niya, sunod-sunod ng inom, ang away. Eh, yung mga trabaho, hindi na makaayos ng tulog. may mga trabaho iba din. Papasok. Dapat Dito sila Dito naman sa building 8. Iba naman. Building 8 naman, nandiyan pa si Pastor Romy. Maingay kalampagan ng puro mga babae. Ayun, Babae, mga ang bida. sa building 8 lang kasi, mga babae, Mga babae, mga bida doon. grabing Oo, bida. Andito rin, ganyan din. Babae din ang Mga bida babae, din. Mga bida, oh. Bago ang lalaki, magsigisaw-saw. Eh, Una ang babaeng bida, wala nang, kaya nga, matibay yung ang mga Diyos ko po sa patawarin ng Panginoon. Pag ganito na ba talaga ang kababaihan ngayon? lamang na sa Pag ang lalaki. isang babae nga na master na sa inom, Naku, tapos hindi mo pinainom, galit yan huwag sa'yo. mong sabihin hindi ka lalapitan sa bunutan ka, mag-aaway na kayo dyan, pag hindi mo siya inalo. Yan ang dahilan. Si Kaya alak nga, na. Alak na ang nagano sa kanila. alak na Yan ngayon. yung Kaya nga, pag-pray natin, sana, no? Diyos ko po, Mawasak yung... mayroon na sana kayapaan yung building na yan. Hindi na kaya. Maaraw man, Iwas out yung gabi mga, naman. mga espiritu ng alak, espiritu ng kalasingan, espiritu ng mga Kasamaan yan eh. kasama. Wala nang kilalang Diyos yan eh.
Maging na masama na sila eh. Ang Diyos nila alak na eh. Oo. Sila nga ang Diyos ng talaga. Alak na yung dinudiyos nila eh. Kaya, pinipit yan, lalo na Kaya na siguro naglilingkod namin. doon eh. Ay, Nawa ito ang Wala kinasawa, na. itong tuloy ang trabaho. Okay, Nawa kaya yung siguro pamilya ko, mananalangin. mga anak ko. yung gawain bukas, Gawain mga bukas. Yun lang. Asawa ko, Bukas sana kalakasan. makati si kalakasan namin, yung kayapaan sa building 6. Kaya. lahat ng mga tao doon, may masmasan. Gano, idara Nakuwas sa ako magising nito. prayer. Sabi nga, hingin natin ang lahat ng bagay sa pamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Sige, tayo ay awit sa Panginoon sa oras pa nito. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko kung may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam ko may katugunan ng Diyos. Alam ko may katugunan ang Diyos. Alam ko may katugunan ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y lilingkod, alam ko may katugunan ang Diyos. Panginoon, sa gabing ito, Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Sa pamagitan ng pananalangin na mayroong pananalig at manampalataya, Panginoon. At pasasalamat, O Diyos, na din mo ang aming mga dalangin, Panginoon. Dalangin po ni Sir Praise you, Lord, na ang lugar, Panginoon, ang building 6, Panginoon, ay magkaroon nawa ng kapayapaan sa lugar na ito, O Diyos. At magkaroon ng takot, Panginoon, ng mga tao sa lugar na ito, God. At magkaroon sila ng time at panahon na paglingkuran ka, Panginoon, ang building 6, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, kay Sister Princey na siya ngayon ay nakatira, Panginoon, sa building ngayon, Panginoon, na kung saan, Lord, ay naranasan niya, Panginoon, ang mga problema sa lugar na iyon, Panginoon. Ngunit dalangin ko, O Diyos, bigyan niyo po siya ng katatagan. Bigyan niyo po siya ng tapat na pananalig at panampalataya sa iyo, Panginoon, na hindi nawa niya tingnan ang mga tao sa lugar na iyon, O Diyos, kundi tingnan kanya, Panginoon, kung saan mo siya itinalaga, Panginoon. At dalangin ko, ingatan mo po siya, Panginoon, lalong-lalo na sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa kanyang tapat na paglilingkod sa iyo, O Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, ay siya pa rin ay patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Sapagat alam niya ang pangako mo, Panginoon, sa bawat isa naglilingkod sa iyo, Panginoon, yung buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa patuloy na pagdinig niyo po sa aming mga dalangin na ang building 6, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon nawa sila ng takot sa iyo, Panginoon. At magkaroon din sila, O Lord, ng pananalig at manampalataya sa iyo katulad na kay Sister Prissy, kay Brother Tony, Panginoon, at maging sa kanyang mga anak. At O Lord, dalangin ko, patuloy yung pong pagpalain ang pamilyang ito, O Diyos. Maging sa Brother Tony, Panginoon, sa araw ng bukas, kung siya ay may time at panahon, ay makasama namin siya sa paglilingkod, Panginoon, sa panambahan, Panginoon, katulad, Panginoon, ay sa salvation, Panginoon. Narito, pagkamatin niya namin naging kasama si Brother Tony, Panginoon, sa prayer meeting nito, O Diyos. Alam ko, God, na siya ay kasama namin sa pananalangin at pananampalataya sa iyo, Panginoon.
Kaya dalangin ko, Diyos, ingatan niyo po, Panginoon, si Brother Tony, Lord, sa kanyang paghahanap buhay, sa kanyang trabaho, Lord, na patuloy pong pagbalayan ng kumpanya kanyang pinapasukan, Panginoon, na kung saan ay dumaloy ang pagpapalang pinansyal, pangailangan nila, Panginoon, sa pamamagitan ng kumpanya ito, O Diyos. Maging kasi Sir Karin, Panginoon, salamat sa buhay niyo, Lord, na tapat siya naglilingkod sa iyo, Panginoon. Manuman ang kanyang nararanasan, naramdaman sa kanyang katawang lupa, Panginoon, ay sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin ang mga bagay nito, O Diyos, upang patuloy na magamit niya ang kanyang katawang lupa, Panginoon, na mayroong kalakasan, Panginoon, at walang sakit at karamdaman. Maging ang hika ni Brother Tony, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin ito ngayon din sa pangalan ni Jesus. Walang ang karapatan upang pahirapan ang katawang lupang yan, sapagkat yan ay pag-aari ng Diyos. Kaya salamat, Ama, sa kagalingan sa katuwang lupa, Panginoon, ni Brother Tony, Panginoon, na ang kanyang hika, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ay ito'y mawawala ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, ang panalangin ay pinagkalog niyo po sa amin upang doon niyo kami dinggin, Panginoon. Kaya dalangin namin ang sakit at karamdaman at hika ni Brother Tony sa gabing ito, O Diyos, ay pinawin mo na at pinagaling mo na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Maging kay sa mga anak, Panginoon, kay Lindin, Lord, sa kanyang paglilingkod sa iyo, ay patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, na siya ay maging tapat at magkaroon siya ng takot sa iyo, God, at magkaroon siya ng pananalig at panampalataya sa iyo, Panginoon. Yung mga bagay na hindi niya kayang gawin, Panginoon, ay pagkatiwala niya sa iyo, Panginoon. Maging sa kanyang pag-aaral, dalangin ko, God, pagpalain niyo po pa kanyang buhay at bigyan niyo siya ng double wisdom, Panginoon. Hallelujah. Naiiba siya sa kanyang mga kaklase, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, maging si Alin sa kanya po pagtatrabaho sa lugar niya, sa lugar ng Jinsan, Panginoon. Ikaw ang patuloy po na magpala, Panginoon, sa kanyang buhay at patuloy mo siyang gabayan at ingatan, Panginoon. At lahat ng kanyang mga pangarap sa buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat diringgin mo ito, Panginoon. Hallelujah, God, at ipagkakaling niyo po sa kanya, Panginoon, at patuloy mo siyang bigyan ng kalaman at karunungan, Panginoon, wisdom of knowledge para sa kanyang paglilingkod at sa buhay niya, Panginoon. Salamat sa pagliligtas niyo po sa kanya, Panginoon. Hallelujah, kay Dada, Panginoon, kay Lala, O Diyos, ikaw ang patuloy pa na magpala sa kanila, Panginoon. Kay Diyos, Lord, ikaw ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay. At dalangin ko, Panginoon, magkaroon siya lang ng time at panahon na patuloy silang maglingkod sa iyo, Panginoon, katulad namin, O Diyos, upang mapasa kanila rin ang buhay na wala hanggan ay pinangako mo sa mga tao na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, maging kapatiran namin na hindi namin nakasama ng karanding ko, Panginoon. Dalangin namin itong darating linggo sa araw po ng bukas, Lord, sila ay makakasama namin, Panginoon. Sila ay tutungo sa lugar ng Pindingit, kung saan nandun kami, Panginoon. Sa lugar na iyon ay inalaga mo upang pupunta kami, upang doon ka namin purihin, sambahin at dakilain, at patuloy na parangalan, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa mga pamamagitan ng mga papuring awit na aming inaawit sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa mga kapatiran namin na maging tapat sila, Panginoon, sa church na tinagkalog niyo po sa kanila, Panginoon, sa disciple of Jesus Christ na parang kanilang pamilya, Panginoon. Hallelujah, Lord, na doon nila talaga ang kanilang panahon at oras, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga manggagawa na hihirangin mo sa disciple of Jesus Christ na may magkaroon sila ng tapat na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kala Sister Tracy, Panginoon, Brother Tony, Lord God, Sister Gisa, Lord, hallelujah, Sister Karing, Panginoon, Sister Jocelyn, O Diyos, si Brother Jerry, Lord, hallelujah, Lord God, lahat, Panginoon, na hinirang mo, hinirang mga manggagawang mo, Panginoon, sa disciple of Jesus Christ. Dalangin ko, God, na magkaroon silang tapat na paglilingkod sa iyo, Panginoon, na parang pamilya nila ang lugar na iyon, O Diyos. Parang pamilya nila, Panginoon, ang disciple of Jesus Christ, Lord, na handa nilang pagtanggol, Panginoon, at handa nila, Panginoon, paglingkuran, O Diyos, na sama-sama kami naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat. Hallelujah, Lord, sa katugunan ng aming mga panalangin, maging mga Bible study, Panginoon,
na dating ang araw na muli itong aming mabubuksan. Hallelujah, tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-save ng mga kaluluwa, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Kaya salamat, Ama, sa gabing ito, O God. Hallelujah! Kami po'y naniniwala na dinilig niyo po ang aming mga dalangin. Magmanuloy sa YouTube, Panginoon, sa FB, O Lord, na naging kasama namin sa gabing ito, O Diyos. Ikaw, Lord, ang patuloy din na magpala sa kanila, Panginoon. Nadalain ko na lahat nilang kahilingan at dalangin sa gabing ito, O Lord, ay ito'y kanilang matatanggap, Panginoon. Kaya salamat sa mga oras mo ito, O God. Hallelujah, Lord. Pagpalain niyo po ang basa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for natin. Give thanks for the good for our give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ako, Sister Carissa, pangunasalita. Lord, marami pong salamat sa pagtatapos ng prayer meeting namin sa gabing ito, Diyos. Lord, patuloy mo kaming ingatan at patuloy mo kaming kabayan sa aming mga buhay, Panginoon, lalo na kay Sister Prissy, maging kanyang buong pamilya, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, muli sa susunod na mga prayer meeting, Panginoon. Lord, naniniwala kami na madadagdagan muli kami. Yes, Lord. Salamat bago kami pumunta sa aming mga pansamantalang darang, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na libu-libong anghel ang siyang gagabay, Panginoon, Yes. sa paglalakbay, sa paglalakad ni Sister Tracy. Hallelujah. Lord, salamat po sa gabi ito. Maging ang nanonood sa FB, Panginoon, dalangin namin. Yes. Naging kasama namin sila sa gabi ito, Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kami. Ingatan, Panginoon. Lalo na ang araw ng bukas, Panginoon, sa panambahan, Panginoon. Lord, Ikaw, Panginoon, na siyang manguna doon, Panginoon. Salamat. Ito po ang aming dalangin. Pinatas ka namin, Panginoon, sa gabi ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Amen. Amen. Salamat, sister, sa sumuli. God bless you. God bless. So, meron tayong Bukas si, Brother Tony, kung may time. Kung makapagsimba siya bukas. ito lang po. Kung siya mag-special number, agahan niya para mag-practice, makapag-practice. Practice tayo. Tapos, maaga kami. Ako ngayon, ingay ni ngayon. Talagang kailangan mong tatagan dyan sa Tracy. Maraming Sapatos ngayon.